O ito, bago tayo magtapos, pakinggan naman natin yung sasabihin itong kaibigan nating isa ring fake news peddler. O itong babaeng ito, nagigil na gigil. Gigil na gigil doon sa si Pangulong Duterte, 'di ba? Malaki yung chances na makalabas siya ng detention facility dahil ano naman siya, kumbaga pasok naman yung kanyang sitwasyon doon sa mga jurisprudence or precedents. Yung mga dati ng mga nag-apply ng interim release, pasok na pasok yung mga kondisyon ni Pangulong Duterte at even the prosecution team diyan sa Hague, which is hindi kasali tumpukin ng inento, ay umokay naman. So inaantay na lang yung mismong desisyon ng korte at saka yung rules to be followed. So ngayon, yun yung pinag-uusapan dito. To cut the chase. Ito, kita nyo naman yung mukha ni ate. Putang ina, yung sa sobrang pangit nito, yung mga mata niya ayaw nang magtagpo. Ang lalayo sa isa't isa. Ang liit ng mukha niya, tapos ang laki ng bibig, ang laki ng ilong. Yung mga mata. Ewan ko, sabi ko nga hindi mo na kailangan ng AI para papangitin itong mga to dahil ang papangit na ng ugali, ang papangit pa. Si Inday Sara, ang ganda-ganda kaya kailangan mo ng effort, kailangan mo pa magbayad ng isang kumpanya para lang papangitin si Inday Sara. So speaking of, itong issue na to, merong tatlong bansang tinitignan kung saan si Pangulong Duterte ay maluwag namang tatanggapin. Ito po ang bansa dito sa Asia kasi ang member state ay ang Japan, Timor-Leste at saka ang Cambodia. So either of the three countries pwedeng diyan manatili si Pangulong Duterte habang dinidinig itong kanyang kaso. Ngayon, may kumakalat, 'di ba? May kumakalat na yung he will not continue to commit, 'di ba? He will not continue to commit crime. Anong sinabi ko sa inyo noong nakaraan? Hindi siya literal na he will not continue to commit crimes. Hindi siya literal na inamin niya na lumabag siya or inamin niya na siya ay gumawa ng krimen. Di ba yun yung pinalalabas ng mga vlogger sa kabila? Na umamin na si Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, kung umamin na siya and admission of guilt yun, sana hindi siya papalabasin. Sana kinonvict na siya at sana mayroon na siya sanang sentensya. Wala So, si Conti mismo ang nagpaliwanag na yung salita na yun is para lang daw, kumbaga nangangako siya. Kumbaga ito yung mga listahan ng ICC na dapat mong ipangako. Para siyang checklist ba? So kung hindi nila pwedeng i-custom yung phrasing ng nung salita na yon according sa iyo or yung parang dahil hindi ka pa namang kriminal, so dapat he will continue to, basta yung hindi nila pwedeng baguhin yon para lang kay Duterte. Yun na talaga yung phrasing doon. Kahit sa mga dating nag-apply, yun na yung mga salita na nandoon. Ipinangako lang nila na una, hindi siya magiging flight risk. Pangalawa, hindi niya ihaharas yung mga akusado. Hindi, yung mga nag-aakusa sa kanya. Hindi niya ihaharas. Matanda na siya. Meron siyang sakit. So, yun yung mga kondisyon na pasok siya. So, nakalagay din nga doon na hindi siya, kumbaga dapat hindi siya gagawa ng krimen. Hindi siya gagawa ng krimen. Parang ganun dapat. Pero dahil nga ang phrase na nakalagay doon, he will not continue to commit crime. Yun din ang ginamit nila dahil yun nando doon.
Pero hindi yun ibig sabihin, umamin na siya. Kailangan lang niyang, kumbaga sa requirement, kailangan lang niyang kailangan lang niyang sabihin lahat ng yon para payagan siya. Kaya ginamit nila yung phrase na yon kasi yun din talaga yung nasa requirement ng ICC. Pakinggan natin to si Conti. Kasi ang sinasabi dito ni Conti, hindi dapat pagkatiwalaan si Rodrigo Duterte sa mga sinasabi niya. Sa mga ipinapangako niya, hindi dapat siyang pagkatiwalaan. Kasi sinungaling yan. Ang dahilan nga niya, nung si Pangulong Duterte daw sinabi na magje-jetski, hindi naman nag-jetski sa China. Yun lang yung pinoproblema na hanggang ngayon, hindi nakapag-jetski. Putangin na kayo. Paano pa magje-jetski yung matanda? Hindi na nga makalakad mag-isa, gusto nyo pa mag-jetski. Gago ka ba? So hanggang ngayon doon pa rin sila sa pag-jetski. Samantalang si Bongbong, ang dami nang ipinangakong hindi natupad, di naman nila sinisita. Si Pangulong Duterte, putangin na pwede nga naman mag-jetski naman kasi talaga yan. Dapat nga nag-jetski siya. Mag-jetski ka lang naman doon dali-dali naman no. Pero hindi na nga niya kaya Hindi na rin pwede. Move on na kayo sa jetski, kayo talaga Pakinggan natin sasabihin nito ni Conti patungkol dyan sa, kasi talagang nag-iiyakan sila. Even sila Colmenares, umiiyak na sila. Na susulat daw sila sa ICC, anong daw nila yan? Pipigilan daw nila yan. Putang ina yan. Wala ang jurisdiction sa atin Paano kayong pakikinggan? Sige, pakinggan natin tong sinasabi nito. We cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba Jet-ski ako, and so with Duterte's words. One, so pro forma yan kasi nga uunahan na niya. Ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? Diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crime. Yun ito na yun. Ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? Ito, abogado na to anong ibig sabihin ng will not continue to commit crime? Admission of guilt ba yun? Inamin niya ba na may kasalanan siya? So, pro forma yan kasi nga uunahan na niya. Ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards? Di ba? Pro forma yan. So, hindi yan admission of guilt. It's a pro forma. Kasi yung hindi pinayagan noon, ang ginawa nila is gumawa pa sila ng mga krimen. Hinaras nila yung mga witnesses against them, blah, 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 and so on and so forth. So, inuunahan niya na yung sasabihin or yung rebuttal sa kanilang request. Inuunahan niya na, okay, mag-alala, hindi na ako gagawa ng kasamaan. Hindi na ako patay. So, yung ultimong abogadong sa kabila, hindi ginagamit itong salita na to as an admission of yung kanyang mga kasamaang ginagawa because ongoing pa nga yung trial. Ongoing pa nga yung trial at saka hindi naman na kailangang aminin ni Duterte in the first place kasi sa isip ng mga kupal na ito, ginawa naman talaga ni Duterte yung yung mga kasalanan na yun sa isip nila. So, bakit ka pa magdi-depend doon sa salita na yun? Bakit mo pa i-highlight yung salita na yun kung in the first place, kayong mga nag-aakusa sa mga Duterte, alam nyo na siyang gumawa talaga niyan. Guilty na siya sa inyo Di ba? Wala na siyang tamang ginawa sa inyo So, papaano? Ito mismo, hindi niya ginamit, di ba? Sabi niya, pro forma yan. Uunahan niya na. Nangangako na siya. Ngayon pa lang, yung itatanong niyo sa kanya, pinapangako niya na, hindi ako lalabas. Sa lang ako, matutulog lang ako. Sa ganito. Kumbaga, pinangungunahan lang niya yung mga pwedeng maging rason bakit hindi igagrant yun sa kanya. Na sinabi ng ICC. And it's all just words. Klaro It's all just words. Hindi po siya dapat nililiteral. Okay? So kumbaga sinasatisfy niya yung
pinaghihingan niya ng petisyon na yan. Sinasatisfy niya. It's all words. Huwag niyong gagamitin na, umamin na. Hindi ba si Claire Castro, parang umaamin na ba siya? Na talagang may krimen na nangyari dito? Ultimong siya, hindi niya masabi na umamin siya na may krimen siyang ginawa. Tapos na boxing. Hindi, pero sa kabila yung mga vlogger ng mga tanga, ayan na, umamin na si Duterte. Kriminal talaga si Duterte. Even, itong mga abogado, na bagsak na mga balikat dahil alam nila, unang-una sa lahat, hindi na nga sila in-acknowledge. Binisto to ni Kaufman na hindi pala to part ng prosecution team. Hindi pala siya kinikilala ng ICC. So ngayon, sinasabi niya, lahat yan, salita lang yan. Salita lang yan. Hindi yan, walang walang katotohanan yan. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako. And so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record as to his promises and his words, we cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluensya ang Maganda rin tong tanong na to. Nakikita niyo po ba na merong malawak na impluensya si Pangulong Duterte? Ibig sabihin, yung mga masyado pa ba siyang malakas? Mahaharas niya pa ba yung mga yung mga biktima? dating pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk. Oo, kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Ayan, tingnan mo yung yung definition niya ng powerful. Hindi na daw powerful si Pangulong Duterte. Lokohin mo lelang mo. Tingnan mo kung bakit daw powerful si Pangulong Duterte. Tingnan mo Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Ang anak niya ay vice president at kahit sabihin na nating impeached vice president. Saan ka naman makakita ng powerful na impeached? May powerful ba na impeached, ma'am? Kung powerful yan, kahit mag-plunder yan, hindi siya na na sasala, tawag yan. O hindi siya nagiging guilty. Halimbawa, si Bongbong. O si Romualdez. O nakikita naman natin na they're plundering yung people's money. O hindi ba? For the past 3 years, si Bongbong, anong ginawa niya? Nangutang ng nangutang. Wala namang tayo nakikitang pagbabago. Yung PhilHealth nawawala. Kumbaga, lahat ng ginagawa nila kahit illegal na, walang nagsusumbong, walang umaaray, walang nagrereklamo. Ayan, powerful yan. Pero kung katulad ni Inday Sara na impeach na, how can you say she's powerful? Sige, diretso pa natin. Still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Which is, mandato niya yun eh. Binoto siya ng tao dun eh. So, asan ang power dun if you're impeached? It just shows na someone is powerful than you. Kaya ka nga na-impeach eh. Dahil merong mas makapangyarihan sa iyo that Congress is even powerful than the Vice President. That's why they can impeach the Vice President eh. So nasan yung power doon? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdaan
harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.